Good morning! Kamusta? Today is Tuesday. October 17, 2023. Kamusta kayo? November na. Mag-uundas na, no? Ay, naka-long weekend pala, no? Mahaba yung ating bakasyon sa, end of month. Pero syempre ako, wala tayong ganun. Long weekend sila, tayo hindi. Hanap buhay tayo. Yan, kamusta kayo? Kahapon, wala tayo. Nung nakaraang araw, linggo, kasi nga, ay nasikaso ko kahapon yung pag-repat. Ang dami-dami. Meron pang isang planggana dito na i-repat ko pa mamaya. Sisingit ko mamaya. And may mga paparating pa tayo. Nag-iipon nga. Sabi ko kasi nag-iipon ako ng mga halaman para sa darating na Christmas season and until January. Kasi doon talaga malakas bumili ang mga tao. Kasi may mga pera pa. So, yan. Start tayo. Before tayo mag-flex ng mga... Ang iba dito sa bagong halaman ha. Ngayon ko lang i-flex sa inyo. Ito yung mga dumating sa akin mga 2-3 weeks ago. And I think they are already ready para sa kanilang bagong bahay. So, yan. Imayin nyo na to mga to. But before that... Wait lang ha. Meron akong... Kasi nasasad ako. Yung isa ko kasing... wala. Feeling ko mamamatay na to. This is Daing Ampon. Binili ko. Kaso lang, natunaw siya. Pero nireport ko na naman na to kay doktora. Papalitan niya daw. Yung kasabay nito ay okay naman. Pero siya, ano nangyari sa kanya? Ay, feeling ko hindi na siya makaka-survive. Kasi pati ito natunaw din. Yan o, nabulok. Malay mo, magkamilagro, mabuhay pa siya. Lalagyan ko siya sa nailagay ko naman siya sa root hormone. Pero hindi ko alam kung magsisurvive siya. Anyway, hindi yun ang topic natin. Ang topic natin today is, i-share ko sa inyo kung ano yung sign or paano mo masasabi na pwede nang i-propagate ang isang philodendron. Ayan. Mas madali tayo nagbigay ng sample ng philodendron kasi yun yung mabilis i-propagate at mabilis i-propagate. Wala naman bang masabi, yun lang naman talaga. Paligoy-ligoy pa no. So ito, so makikita nyo, ang unang sign na mahanap ninyo or mapapansin nyo sa isang philodendron kapag ready na i-propagate is nag-elongate na siya and lumalabas yung kanyang aerial roots. Ito yung aerial roots na tinatawag. Ayan. So pwede na, ganitong itsura na ay talagang ka-propagate talaga. Talagang ka-putol-putol talaga siya. Itatap cut natin to and tingnan natin kung pwede tayo mag-mid cut. Sige, try natin. Ito muna ang ating topic for today. Ayan. Daw kita, no? Haba kasi. Layo nga ako ng konti. Gusto ko makita kasi yung orange eh. Maganda kasi tingnan yung orange niya eh. Yung bagong dahon. Ganda talaga yung Prince of Orange, no? Tuwa ko sa kulay talaga nito. Daw kita. Ayan, okay na yan. Si Prince of Orange, isa to sa mga talagang favorite ko nung kapanahunan pa ng mahalamang halaman. Ang unang bili ko ng Prince of Orange, ganito lang katangkad. Magkano bili ko noon? 450 ata. 450 yun. Mahal pa na sila ni Red Congo. Ayan. Tuwang-tuwa ako nung nabili ko. Kung babalikan yung mga videos ko ng 2020, 2021, andun yun. Yan. Ginawa ko siya ng video. Ito, cut natin to. Samahan nyo ako mag-propagate today. Propagation Tuesday tayo. Yan. Kaya kung may mga Prince of Orange kayo dyan na tingin nyo is hindi na siya nagbibigay ng magandang dahon kasi sobrang tangkad nyo na. Kumbaga, hindi na siya nabibigay ng maganda. Hindi na siya nakakakuha ng, ay, mas maganda to. Ito na lang. Ala. Pag hindi na siya, nagbibigay ng magandang dahon kasi nga wala siya nakakuha ng sapat na nutrients at dahil sobrang tangkad na, i-propagate nyo na. Propagate na natin to. Huwag na kayo manghinaya mag-propagate. Ayun yun, meron kayong bagong halaman, meron pa kayong mother. Pwede yung ibenta na mas mura tong cuttings niya, yung top cut niya. Sige, mag-top cut tayo. Doon tayo kumuha sa masyadong bata pa yata ito. Ito na lang sa pangatlo. Let's cut it. Para siya ay yun. Aroy, hirap i-cut. Matigas din pala, in fairness sa kanya. Ayan. Ito.
May top cut na tayo, tatlong dahon, tatlong nodes. Ngayon, mamaya ipapat natin to. Ayan o, ganyan na siya kadali ikat. Yan, kung meron kayong mga root hormones, or may kandila, kandilaan yung dulo para ma-seal siya and maiwasan ang root rot. Tingnan natin kung pwede pa tayo mag-cut ng isa pa kasi meron pa siyang ano oh. Try natin ha. May aerial roots pa eh. O yan o. O may mid-cut tayo. Yan. O mid-cut. Sino may gusto? Benta ko sino ano. Ano lang to? Sige. 50 pesos. 50 pesos mid-cut ng Prince of Orange. Yan. Pwede pa ba? Wala na. Hindi na. Okay na yun. So, hintayin natin magbigay siya ng bagong babies. Yan yung mother natin. Ito lang muna siya. Ito yung mga cuttings natin. Dalawa. Actually, pwede siyang gawing tatlo. Kaso lang tatakot ako. Baka masyadong malambot pa itong dito. Hindi siya matuloy. Yan. So, yan. Ang ating cuttings. Already? Already. So, dyan lang muna sila. Rest lang muna sila dyan. And later, ipat natin sila. Isabay ko sila sa pagpat nung mga naiwan ko kahapon. Grabe, nag-start ako mag-pot kahapon kasi ma-rest day OT ako kahapon. Nag-start ako mag-pot ng 9. Natapos ako na mag-aalas 2. Walang ano yon, walang rest yun, tuloy-tuloy. Kasi, ganun talaga, pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mapapansin ang oras. Kapag passion mo siya, kahit gaano pa yung katagal, hindi mo mapapansin na, ay, nakailang oras na pala ako. Magugulat ka na lang. Lagpas ka na pala sa allotted time. Anyway, start na tayo mag-flex. Mayroon ako ipapakita sa inyo. Eto. Ipakita ko na yata ito sa inyo. Pero, tingnan nyo kasi, oh, nang dinagdagan ko yung kanyang lupa. This is pink splash. Pero parang dull ang pagiging pink niya. So, now, paakit na siya. Lalagyan natin siya ngayon ng pole. Para mas lalo siyang gumanda. Ipo-pole natin siya. Meron ako ditong 1.5 feet na pole. Mas maganda, mag-invest talaga kayo sa mga poles. Malaking tulong talaga siya sa mga nagko-collect ng mga ganito, yung mga gumagapang. I-pole natin to. Yan. And then, idikit natin siya din eh. I-pole yung mga gumagapang nyo kasi pag naka-pole sila, lalo sila nagbibigay ng magandang dahon. Yan. Itatali natin siya para dumikit. Kung meron lang talaga ako mas malapad-lapad na area, naku mga mams. Ang dami ko talagang halaman. Kung siguro nasa Mindoro ako, punong-puno ng mga halaman yung aming lote dun. Ayan o. Nagpaano nga ako eh. Nagsistart ako mag-collect ng mga bougainvilleas, yung mga rare. Meron kami supplier sa Mindoro ng bougainvilleas. Kung meron kayong, kung collector ka ng bougainvilleas, sabihan nyo ako. Yung nga lang, ano sila, van shipping. PM nyo ako kung naghahanap kayo ng mga rare. Meron doon, ang gaganda ng mga bougainvilleas niya. And, yeah, yun, nasisimula ako mag-collect ng mga bougainvilleas sa Mindoro. Kasi maganda doon ng bougainvillea. Dahil mainit doon eh, maganda yung sikat ng araw doon. Doon ko muna ipa-farm. And kapag ready na silang i-harvest, yan, magpapa-propagate tayo kay Madeir. Papadala natin dito. Gaganda. Meron doon na may mga tricolor, meron pang isang petal, 4 ang kulay. Basta ang gaganda. Ayan na siya, oh. Di ba lalo siyang gumanda? Pag naka-pole, mas sophisticated siya tingnan. Pag yun, pasin yung dumi ng pot niya. Kasi nauulanan. Ayan, oh. Di ba ganda, no? Alam ko, may presyo to. Ayan, oh. This is pink splash. This one, I'm selling it for only 250 na lang. Kasama na pole. Ang pole pala, magkano na to? Parang 35 pesos ata to, 45 pesos. Oh, 250. Ganito ka lash. May lash ka na na pink splash. Yung mga collectors dyan ng singgoy. Maganda. Ganda mo. Ganda mo tingnan. Okay. Alright. Itong halaman naman natin sukit dito ng ano eh. Pinapapak to ng grasshopper. Kaya hindi ako makabuo-buo na magandang dahon. Kaya ingit na ingit ako sa iba kapag may nag-reflex sila ng halaman na to na buo ang dahon, makinis, makintab. Ako hindi ko kasi wala kasi, hindi ako hindi ako nag-insecticide. Hindi ako marunong. Kaya mga to, walang insecticide yan.
O, pero nagbigay siya ng bagong dahon. This is Radicans. Ganda, no? Kaya, dito sa bagong dahon na to, pinapanalangin ko na sana wag siya magalusan. Ingat na ingat ako sa kanya. Yung nga lang, kahit gaano ka ingat-ingat, papapakin at papapakin siya. O, ayun, may mga papak, may mga kagat, o. Yan, Radicans. Ganito, big size siya, ha? Big size Radicans. I'm selling this one for only 485. Dati siyang 530. Ay, where's my pen? Aroy. Hindi ka dito. Aray. 485 na lang to. Big size. Yeah, meron akong dalawang ganito. Pero mas ito kasi so far ang pinakamaganda. Yung isa may bagong dahon na rin. At pinapanalangin ko rin na wag sana papakin. Ganda ano? Ang ganda ng bagong dahon niyo. Kinis. Yan. Okay. Bago to. Doon na-flex ko to nung pinapat ko. Dalawa pala siya. Dalawang kanyang puno. This is Pink Legacy. Rare pa to na ano. Rare na aglaw. Yan. Pink Legacy. This one I'm selling it for only 385 pesos. Si Pink Legacy. 385. Ganda oh. Matigas ang dahon niya. Ano? Cute. Isa lang to. Nag-iisang pot lang to. So, yan. Unahan na lang kayo ha. Gusto unang mag-PM sa akin or mag-comment sa kanya, mapupunta. Okay, ito pa. Bago rin to. Though, na-post ko na to before. So, ngayon ko lang siya i-flex kayo. Kasi ngayon lang siya naging stable. Stable na to. This is Standeliana aurea. Ilan dahon nito? 2, 4, 6, 7 leaves. Lahat ng dahon niya may variegations. Ayan. Lahat ng dahon may var. Ayan. Naku. Dito pa magpa-park yata maingay. Oh no, ingay. Wait lang, palagpasin natin yung sasakyan. Ingay. Magpa-park. Yan, this is yan. Yan. Ayan o. Ayan. Sa mga naghahanap ng Standeliana aurea, isang pot lang din to. Parang gusto ko nga siyang gawing mother eh. Pero pag hindi nakuha, sige gawin nating mother to. Ayan. Bilisan niya mga kuya. Bilisan niyo. Ayan, pinatay na. Ayan naman. Alright. So, yan. Back to the topic. Ayan, no, kasi pwede na siyang i-top cut. O, meron na siyang aerial root. Ayan, kung nakikita niyo. Ayan. Right, so this one, I'm selling it for only, magkano ba yung benta ko dito? Sige, ano na lang to? 685 na lang to. 7 leaves. 685. Hindi ko na maalala kung magkano bili ko sa kanya. Pero sige na. Sige na. Sa inyo na to. Okay. Next, we have here Galaxy. Syngonium Galaxy. Ayan siya, oh. Ah, maglilinis siguro to ng aircon. Yan, Syngonium Galaxy. Yan. Nag-iisa na lang din to. Wala na nga itong Galaxy. Yan, this one I'm selling it for only 250. 250 Galaxy. Big leaves. Ayan. Ayan siya. Okay, namin. At 30 minutes na tayo. Next! Ano ba tayo next? Ito. This is Emperor. Yan. Saan nagko-collect ng mga hindi. Caladium. Emperor. This one, yan. This is I'm selling for only 150 na lang to. 150 Emperor. Ayan, oh. May nabenta ako 100. Mas maliit dito. Pero to 150. Dapat 200 to. 150 na lang. Yan. Kasi namay na yan. Kaso lang, hindi na ako binalikan. Next natin. This is, yan, Golden Calkins. Ganda, no? Alam ko may presyo na tong Calkins ko eh. Ah, wala pa. Ayan. Golden Calkins natin na pwede na siyang i-top cut. This one, I'm selling it for only 285. Ayan. Pwede na itong i-top cut. Ang ganda ng kulay niya, no? May mga giant ako dun pero hindi pa sila ready. Kapag ready na lang. Yan. Yan. Calkins. Naman nagko-collect ng mga Calkins. Yan. Ang ganda ng pagkakadilaw. Okay, another dilaw. This is Bipen or Golden Bipen or Golden Violin. Ayan. This one, I'm selling it for only 250 lang. Pwede nang i-cut. 250. Bipen. Si Bipen. Another dilaw. May dilaw pa tayo dito. This is Epi aurea. Ganda, no? Ganda ng kanyang pagkakaano, oh. Top cut ko kasi to eh. Ayan. Oh, this one, I'm selling it for only 200 na lang. Epi aurea 200. Ang cute.
Alright! Wala na. Ay, hindi. Meron pa pala din sa ilalim. Muntik ko makalimutan. Okay. Begonia. Yan. Isa sa mga rare pa na begonia. Cute, no? This one I'm selling it for only 285 na lang. 285, ganyan. Malaki yan, ha? Malaki yung mga dahon yan. And, meron tayo dito 250. Kasi ano siya, para siyang beaten up. Yan, 250. Pero ang ganda ng kanyang combination of colors. Ito naman 250. Yan, yan naman kayo. Last pot. Last pot natin is Magnificum. Ganda, kinis. Doon kasi sa kabilang bahay ito kaya makinis. Wala masyadong peste doon eh. Yan, Magnificum natin. I'm selling this one for only 485 na lang. May presyo to, alam ko eh. Sige, 485 na lang to. Hindi ko nga alam kung magkano bili ko sa kanya. Pero sige na, hanapin ko na lang ulit kung magkano yung ko sa kanya. Puhunan. 485. Magnificum. Ayan, kasama na pot. Alright! Okay! That's it for today. Teka, isumo ko na si Magnificum, baka madali. Okay. Right, so, yeah. That's it for today. I'll see you again tomorrow. And if you have any questions, nasa description box naman natin ating Facebook page link. Andyan na ang Instagram, Viber, WhatsApp. Yan din ang phone number ko. Isa lang naman ang aking phone number sa Viber, WhatsApp, and regular call. So, yan. Comment kayo kung meron kayong mga suggestions, may mga inquiries, or mga pa-reserve na mga halaman. Sige, go lang yan. Deliveries natin via Lalamove Tok Tok. Ang ating location is San Francisco, Biñan, Laguna. And we are accepting payments, bank transfers, Paymaya, GCash, Western Union, or any mga remittance centers. Okay, see you lamang. I'll see you guys tomorrow. Ingat kayo lahat. Happy Tuesday, everyone. Bye. God bless you all.